pa lang ay duda na si Nikki sa kanyang katauhan. Maski ang mga magulang niya may nakikita din kakaiba sa anak. Pansin nilang mas mahilig si Nikki sa mga laruang panlalaki at mas gusto din niyang kalaro ang mga kaibigan na lalaki kaysa sa mga babae. Minsan nahuhuli pa siya ng ina na sinusukat ang mga damit ng kapatid niyang si AJ, kaya napapalo agad siya nito. Ngunit ang buong akala nila ay mawawala at magbabago yon sa paglipas ng panahon. Pero hindi pala, dahil hanggang sa magdalaga ito, makagraduate ng kolehiyo at makapagtrabaho, ay mas nadagdagan pa ang sakit ng ulo ng kanyang mga magulang, lalo na nung umuwi ito na may kasamang babae. Ma, si Ira nga po pala, girlfriend ko. Pakilala niya agad dito. Girl, ano? At talagang umabot ka na sa ganyan, Nikki? Ano girlfriend? Ma, girlfriend ko po. Kasamahan ko po siya sa trabaho sa bangko. Diyos mio, ikaw iha, Ira. Tama, umuwi ka na. At pwede ba, magumpisal nga muna kayo? Naguguluhan lang kayo. Parehas kayong babae. Ma, ganyan po ba ang pag-welcome mo kay Ira? Tsaka, nagmamahalan po kami. Basta, iha, umuwi ka na at mag-uusap lang kami nitong anak ko. Wala namang naging imik si Ira at dali-dali nang umalis. Balak pa sana itong sundan ni Nikki pero pinigilan siya agad ng ina. Ma naman, pinahiya mo naman ang tao. I'm sure hindi na yung magpaparamdam sa akin. Abay, mabuti naman kung ganon. Nikki, ano ba? Wala na nga ako sinabi dyan sa pagiging galaw kalalaki mo. Pero yung ganoon, abay, hindi ko na matatanggap yan, anak. Babae ka at para ka lang sa lalaki. Naguguluhan ka lang. Pero ma, wala nang pero. Basta ayoko na makarinig ng ganon, ha? Matutuwa pa ako kung lalaki ang dalhin mo dito. Kasabay ng pag-iling ni Nikki ay ang paghugot niya naman ng isang malalim na buntong hininga. Hindi na siya nagkakamali. Magagalit nga ang kanyang ina. Ang totoo, hindi niya naman talaga nobya si Ira. Naisip lang niya na ipakilala ito sa ina bilang nobya para malaman kung ano ang magiging reaksyon nito. At mukhang ayaw nga nito na sa kapwa babae siya mapasama. Nagdaan pa ang ilang araw matapos ang pangyayaring yon ay kung sino-sino na lamang ang ipinapakilala ng ginang kay Nikki na binata. Mangyari pa, nakiusap pa ito mismo sa kapatid niyang si AJ na makipag-blind date ang mga kasamahan niya sa trabaho sa kapatid. Hindi naman din kasi maitatanggi na makinis, maganda at may manipis sa katawa si Nikki. Bagay na siyang hahangarin mo sa isang babae. Kuya, pwede bang itigan niyo na ni Mama ang pamimigay sa akin? Hindi pa naman ako huli sa biyahe 24 pa lang ako. Naiiritang singhal ng dalaga sa dalawa nang marinig niya na naman itong nagpaplano kung sino ang irereto sa kanya. Anak, ginagawa lang namin to para sa'yo. Para mapagtanto mo na isa ka talagang tunay na babae. Pero ma, ilang binata na po bang nireto niyo sa akin ni Kuya? May nagustuhan ba ako? Di ba wala? Itigil niyo na po to. Nakakahiya. O sige, ititigil na namin to, bunso. Basta ba mangako ka sa akin na hindi mo na pasasakitin ang ulo ni Mama. Magtrabaho ka na lang at wag mo nang ituon sa iba ang atensyon mo. Inaamin ni Nikki na sa sinabi niyo ng kapatid ay medyo napunit ang kanyang puso. Hindi niya naman sana ginusto ang makaramdam ng ganoon na para sa kanya ay normal lang. Ngunit sa iba, isang ka-abnormalan na. Hanggang isang araw, nasa trabaho lamang noon si Nikki nang biglang may pumasok sa bangko. Lumilipad pa ang kanyang isipan habang nakaupo nang bigla siyang mapapitlag nang tapikin siya ni Ira. Diyos mio Marimar Ira,
Ano ba? Inisasambit pa niya dito. May customer? Tanging tugon naman ng dalaga. Doon na nabaling ang atensyon ni Nikki sa harapan. Hindi niya maintindihan pero na makita niya ang gwapong pagngiti ng binatang kaharap ay biglang bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Hi, good morning. Ipapakash ko lang sana to. Sabay bigay sa isang tseke na may nakasulat na amount doon. Mas lalo namang hindi nakapagsalita si Nikki dahil ang tinig ng binata parang isang uri ng hypnotismong nakakaakit. Nikki! Huy! Siko muli ni Ira. Yes sir. Wait po ah. Utal-utal pa niya sabi na siyang ikinatawa lamang ng binata. Ginawa naman agad ni Nikki ang kanyang trabaho, ngunit pasekreto niya pa rin itong tinitignan. Walang duda, mula ulo hanggang paa ay perpekto ito. Nang matapos ay muli niyang tinawag ang binata, tsaka ibinigay ang pera dito. Rinig niya pa ang pasasalamat ng binata bago umalis sa bangko. Huli ka! So, totoo nga ang sinasabi ng mama mo. Nalilito ka nga lang. Nasabi agad ni Ira sa kanya. Anong pinagsasabi mo? Hindi ako nalilito. Dahil bata pa lang, alam kong lalaki na ako. Pero nagagusto ka na ba sa isang babae? Hindi. Hindi pa naman. How about sa lalaki? Hindi pa din. Normal lang naman siguro yan, no? Maiba nga sobrang late ang nagkakaroon ng crashes. And maybe because masyado lang din akong abala sa akads ko noon. Hindi ka pa nagkakagusto sa isang babae? At hindi ka pa rin nagkakagusto sa isang lalaki? Ngayon lang? Ano ngayon lang? Ngayon lang, as in, kanina. Ira, ano ba? Wala akong gusto doon. Deny ka pa much dyan ha? Kitang-kita nga ng dalawang mata ko kanina na natulala ka na makita mo ang gwapong fafa na yun eh. Aminin mo na kasi. Gusto mo yun. Nandito ba tayo para magtsikahan, Ira? Ang mabuti pa, ibalik mo na sa trabaho ang atensyon mo. Irap na tugon naman ni Nikki dito. Hindi niya tuloy maiwasang hindi mapaisip kung totoo nga bang naguguluhan lamang siya sa sarili niyang pagkatao. Ngunit ang buong akala niya makakalimutan niya ang imahe ng binata sa kanyang isipan ay nagkakamali siya dahil kahit ilang araw na ang lumipas mula noong una at huli sila magkita ay hindi pa rin ito nawala sa isip niya, bagay na hindi niya gusto. Umalis ka sa isip ko, ano ba? Mahina niya sampal sa sarili na siyang naabutan naman ng kanyang kuya AJ. Oh, anong nangyayari sa'yo? Sinasaktan mo bang sarili mo? Nandiyan ka na pala kuya. Wala to. May iniisip lang akong bagay na hindi ko na dapat iniisip. Nga pala, napaaga ka. Akala ko ba bukas pang uwi mo? Yun nga sana ang plano ko. Kaso hinayaan ako ni sir na umuwi ng maaga. Itong mga kasamahan ko kasi, ang lalakas ng mga boses habang pinag-uusapan ng plano para sa kaarawan ko bukas. Kaya ayun, narinig ni sir at pinayagan akong makauwi. Binigyan niya pa nga ako ng kaunting pera bilang pa-birthday niya daw sa akin. Ang bait naman pala niyang amo mo kuya. At medyo marami-rami din ang bisita mo bukas, kaya liliban na lang muna ako sa trabaho bukas para makatulong. Naku, tamang-tama bunso, inibitahan ko din ang boss ko. Nakakahiya naman kasi kung hindi ko siya iimbitahan, narinig ang usapan namin. Tsaka, huwag kang mag-alala, hindi ko na sinama ang mga nireto ko sa iyo. Ayokong mailang ka bukas. Isang malapad na ngiti naman ang tinugon ni Nikki sa kapatid. Yun din kasi sana ang ipapakiusap niya dito pero naunahan na siya ni AJ. Kinabukasan nga ay maagang nagising ang tatlo para masimulan ng maaga ang preparasyon.
Si Nikki ang nakatoka sa simpleng dekorasyon, si AJ naman sa pagkating ng baboy at mamili ng iba pang mga sahog na kulang habang ang kanilang ina ay nakatoka naman sa kusina. Nang matapos si Nikki sa pagde-decorate ay tumulong naman siya sa pagluluto. Kahit mainit at napapagod na, hindi na lamang nila yun ininda dahil sa buong buhay ni AJ ay ngayon pa lamang nitong naisipang itaos ang kanyang kaarawan. Sa kabilang banda naman, kakatapos lang noon ni Alexander sa kanyang morning exercise sa loob ng kanyang maliit na gym sa kanyang bahay, nabigla niya namang maalala ang imahe ng dalagang nakita niya sa bangko. At heto na naman siya at bigla-bigla na lang napapangiti. Hay, ano na naman kaya ang gagawin kong excuse para lang makausap at makaharap ka? I'm totally out of words now. Bulong niya sa sarili. Ang totoo kasi hindi yun ang unang beses na nakita niya ang dalaga. Ikatlong beses na yun sa bangko, ngunit yun ang pinakaunang palitan nila ng salita. Minsan niya na itong nakita sa may likod na simbahan na nananelmon sa mga batang may binubuli. Nakitaan niya agad ng tapang ang dalaga at doon pa lang nakuha na nito ang atensyon niya. Ang pangalawang engkwentro niya naman dito ay noong makita niya itong papalabas ng bangko at dahil na rin sa uniforme niya, nalaman niyang nagtatrabaho nga ito doon. At yon ang naging dahilan niya para kunwaring magpakash kahit ang totoo gusto lang naman talaga niya itong makita. Napailing si Alex at napangiti. Tunay ngang tinamaan na siya ng ligaw na pag-ibig. Natigil lamang siya sa pag-iisip nang biglang mag-ring ang kanya cellphone at isang unknown number ang nasa screen. Hostess? Tanong niya agad sa taong nasa kabilang linya. Ay sir, magandang umaga po. Si AJ po ito, sir. Pasensya na po at kinulit ko pa talaga ang sekretarya mo para maibigay lang pong numero mo sa akin. I see. What now? Then Magiba? May pakay ka ba sa akin? Oo sana sir eh. Hindi po ba kayo busy ngayon sir? Ipapaalala ko lang po sana na ngayong araw pong kaarawan ko. At inimbitahan ko po kayo kahapon na pumunta dito ngayong tanghali po sir. Sana po makapunta kayo. Oh, my bad. I almost forgot. Oo nga pala. Nasabihan mo na nga pala ako kahapon. Oh well, since nag-oo na nga ako sa'yo, kaya sige, pupunta ako. Just text me your address para hindi ako maligaw. Yun naman agad ang ginawa ni AJ nang tignan ni Alex ang relos ay mag-aalas 10 na kaya, dali-dali siyang tumayo. Nagpahinga muna saglit bago naligo, nag-ayos at kumayak. Samantalang si Nikki naman ay kakatapos pa lamang maligo noon nang katuki ng kapatid ang kanya silid. Mabuti naman at tapos ka na maligo. Favor naman bunso oh. Bakit? Kasi ang boss ko, nasa labasan na daw. Kaso, kotse ang dala niya. Hindi naman makapasok ang sasakyan niya dito sa atin. Tsaka, nakasapatos pa yon. Medyo hindi pa kaaya-aya ang lupa dahil nga umulan kahapon kaya pwede bang ikaw na ang sumundo sa kanya at dalhan mo ng bota? Ano? Bakit ako pa kuya? Nakaligo na ako oh. Tsaka, medyo marami na rin tao sa baba. Kaya hayaan mo na lang yung boss mo. Sabihin mo, maglakad na lang siya nang nakapaa. Total, may tubig naman dito kung gusto niyo maglinis ng paa. Bunso naman, hindi nga kasi sanay si sir. Sige na please, Dinadalian na kasi namin ang pagluluto sa lechon. At anong oras na din oh? Hay, oo na. As if I have a choice. Magsusuklay lang ako at gora na. Salamat bunso, you're the best. Yakap ni AJ sa kapatid na inirapan lamang ng talaga. Nang matapos naman si Nikki ay umalis na siya agad, dala-dala ang isang pares ng bota. Hindi nga naman maganda ang lupa ngayon at basang-basa pa dahil sa malakas sa pag-ulan kahapon hanggang sa gumabi. Mabuti na lang talaga at hindi umulan ngayong araw. Kundi kami-kami lang talagang kakaisay ng naming pagkain. Nasabi na lamang niya habang nakatingin sa magandang kalangitan.
Ilang minuto pa nga habang papalapit na sa labasan ay biglang nangunot ang noo niya nang makita ang isang lalaking nakasuot ng magara na dinadala na ang sapatos at nakayapak. Dali-dali niya naman itong nilapitan dahil alam niya ito na ang boss ng kanyang Kuya AJ. Naku sir, bakit po kayo nakayapak? Madumi po at baka mangati pa kayo. Inutusan ako ni kuya na sunduin ka at dalhan ng bota. Sana hinintay niyo na lang po ako. Natataranta niya agad na wika. Ngunit nang hindi umimik ang lalaki, ay doon na inangatinik ang kanyang ulo. Doon nanlaki agad ang dalawa niyang mata nang mamukhaan niya ang binata. Ikaw yung utal niya sambit. So, kapatid ka pala ni Demagiba? Don't worry, I'm good at it naman siguro. Hindi naman ganun kawit ang daan. I'm Alexander by the way, your brother's boss, but you can call me Alex. Pakilala niya dito sabay lahat sa kamay. Tinugon naman agad yon ni Nikki. Nikki, sure ka bang magyayakpak ka lang, sir? I mean, Alex? Oo, don't worry. Sige na, lead the way. Hindi na nga pinilit pa ni Nikki ang binata at nauna nang naglakad. Ilang sandali pa muli naman siyang napalingon na marinig ang isang tunog na animoy may bumagsak. At nang lingunin niya agad siyang napahagalpak ng tawa dahil nakaupo na si Alex sa may putikan. Ah, ganon. Imbis sa tulungan mo ko dito, mas inuna mo pa talagang pagtawa mo. Really? Natatawang bulwas ang binata. Natigil naman si Nikki at tinulungan na ito sa pagtayo. Hindi na lang po ba kayo tutuloy, sir? Nandito na ako kaya tutuloy pa rin ako. Manghihiram na lang ako ng pwedeng masuot kay Demagiba. Tumango naman si Nikki at inalalayan niya na si Alex sa paglalakad. Pagdating ay ganoon na nga ang gulat ni AJ nang makitang puro na putik ang damit ng amo. Ano pong nangyari sa'yo, sir? At bakit ka nakayapak? Nikki, di ba sabi ko magdala ka ng bota para kay sir? Nakakahiya. Don't worry, Demagiba. Nagdala naman talaga siya. Hindi ko na sinuot dahil nasalubong niya na ako na nakayapak. Saan kaya ako pwede maglinis ng katawan? Naku, wala po kami shower dito sir ha. Bomba lang po ang gamit namin dito sir. Diyan pa po sa may likuran. Nikki, kuhanan mo muna ng damit si sir sa kwarto ko. Tapos dalhin mo sa likod. Utos ito sa kapatid. Sinunod naman yon ng dalaga at dinala agad sa may likuran kung nasaan si Alex at ang kuya niya. Kuya, eto na po ang... Wikang hindi niya na natuloy nang makitang wala ng pang-itaas sa damit si Alex at kitang-kita niya ang naglalakihan at nagtitigas sa mga pandesal nito sa tiyan. Ang tagal mo Sir, sigurado po ba kayo na dito na po kayo magbibihis at hindi na sa loob? Asik naman ni AJ. Yes, okay na ako dito. Sige na, i-entertain mo na lang ang ibang mong bisita doon. Susunod na ako. Sige po, sir. Nick, samahan mo muna si sir dito hanggang sa matapos siya. No, I mean, hindi na kailangan Demagiba. Tsaka, it's very improper. Babae ang kapatid mo. Naku, sir, anyong babae lang po yan. Pero lalaki po ang puso niyan. Wag po kayong mag-alala, sir. Tila nakuha naman agad ni Alex ang ibig sabihin ni AJ, kaya agad nawala ang ngiti sa kanyang labi. Samantalang si Nikki naman hindi na nga natiis pa ang ilang na nadarama at nagpaalam na dito na umalis. Dumiretso siya sa kanya silid at doon nagpabalik-balik ng lakad. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Hindi niya lubos na maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng ilang sa binata. Hindi naman yon ng unang beses na makakita siya ng mga pandesal. Hindi rin yon ng unang beses na makakita siya ng nakahubad na lalaki. Dahil noon pa man, palagi niya nang kasabay ang mga lalaking pinsan at kaibigan niya sa paliligo sa ilog. Diyos ko, hindi maaari to.
Bata pa lang ako. Alam ko na sa sarili ko kung ano ang mga hilig ko. Pero bakit tila nagiging abnormal ang pintig ng puso ko sa lalaking to? Maktol niya sa sarili. Samantalang si Alex naman ay patuloy pa ring iniisip kung paano niya didiskartihan ang kapatid ng trabahante niya, lalo pa at nalaman niyang may puso itong lalaki. Wala pa naman sa bokabularyo niya ang sumuko dahil talagang natipuhan niya ang magandang dilag. Sa pagdaan pa nga ng ilang araw ay mas lalong naging porsigido ang binata na makausap si Nikki. Kaya naman kapag may bakanting oras siya, lagi niyang inaabangan ang out nito sa bangko. Bagay na napansin naman ng dalaga at kinatok pa ang pintana ng kanyang kotse. Lumabas ka nga dyan. Astigin pa nito bungad sa kanya na sinugod rin naman agad ni Alex. Hi, uuwi ka na ba? Obvious ba? Lagi ko na lang kasing nakikita ang kotse mo dito mismo sa tapat ng bangko eh. Hindi ka ba busy at nagagawa mo pang bantayan ako? Medyo may diin sa wika ng dalaga. Look, hindi ko intensyon na galitin ka or what. So ano palang intensyon mo? Ha? Alam ko na. Baka gusto mo na akong takutin dahil sa nangyari sa'yo sa birthday ni Kuya AJ. No. Hindi nga pumasok sa isip ko ang gantihan ka eh. Gusto ko lang sabihin sa iyo na ginagawa ko to for some personal reason. Ano man yung rason mo, wala akong pakialam. Tsaka isa pa, wala din akong pakialam kung amo ka ng kapatid ko. Kapag ako nainis dito sa ginagawa mo, sasampahan kita ng kaso ah. Tumalikod na agad ang dalaga at nakahanda na sanang umalis na muling magsalita si Alex. I'm doing this because I like you. Tinig ng binata na umalingaw-ngaw sa buong pagkatao ni Nikki. Para may halong mahika ang boses at bawat salitang binibitawan ni Alex. Dahil ng mga sandaling yon ay tila namamanhid ang buong katawan ng dalaga. I like you. I really do. And maybe pumabor na din sa akin ang tadhana dahil nalaman ko pang kapatid ka ng isa sa mga trabahante ko. Dagdag niya pa. Doon na nakabawi si Nikki at pumalik sa sariling wisyo. Hinarap niya si Alex at tinaasan pa ito ng kilay bago magsalitang muli. Sorry pero narinig mo naman last time ang sinabi ng kuya ko, di ba? Kaya Sir Alex, hindi po tayo talo. Huling wika nito tsaka umalis na. Bumuntong hininga na lamang si Alex tsaka ngumiti. Sa kabila kasi na sinabi niyo ng dalaga, nakita niya pa rin ang pamumula ng dalawang pisngi nito. Indikasyon lamang na may epekto pa rin sa kanya ang sinabi nito. Kaya naman hindi na nga pinalampas pa ni Alex ang araw na yon at napagpasyahan ng umakyat ng ligaw. Wala siyang plano umatras dahil alam niyang may nakikita siyang kaunting tsansa sa dalaga. Kinagabihan naman, saktong naghahapunan pa lamang si Nikki kasama ang kanyang kuya AJ at ang kanilang ina nang marinig nila ang humintong big bike sa kanilang bakuran. Kunot noon namang napatayo ang ginang. Ako na ang magbubukas, ma. Alok pa ni AJ. Hindi na, ako na dito. At saktong kukuha din ako ng tubig. Kumain na kayo dyan. Unang nagtungo ang ginang sa ref upang kumuha ng tubig, tsaka pa siya sumilip sa peephole ng pintuan upang malaman kung sino ang naroon. Anak, pakitignan mo nga kung ang boss mo ba ang nasa labas? Baka namamalikpata lang ako eh. Baling nito agad kay AJ. Si Sir Alexander po, ma. Ano naman pong gagawin niya dito? Basta, tignan mo na lang at baka mali lang ang tingin ko. Agad nalunok ni Nikki ang sarili niyang laway dahil sa narinig. Muling nanumbalik sa isipan niya ang sinabi ni Alex kanina lamang sa bangko.
Maya-maya pa ay narinig nga mula sa labas ang pagbati ng kuya niya sa panauhin at kung hindi siya nagkakamali, nandinig ay si Sir Alexander ang sinabi nito. Biglang bumilis ang kabog ng dibdib ng dalaga at agad uminom ng tubig para makaiwas sa magiging kaganapan. Ngunit hindi pa man siya nakakailang, hakbang sa hagdan ay tinawag na siya ng kapatid. Bunso, may bisita ka. Tinig nito na may halong tukso. Good evening, Nikki. Ang tinig naman ni Alex. Wala nang ang takas pa si Nikki na mga sandaling yon at nilingon na nga ang bisita. May dala itong 2 bouquet ng rosas na ang isang ay naipigay na sa kanyang ina. Flowers for you. Nagdadalawang isip naman ang dalaga kung tatanggapin niya pa ang nagagandahang mga bulaklak o hindi. Hanggang sa hindi na nga niya namalayan na inaamoy-amoy niya na ito. Kumain na po muna kayo dito, sir. Naghahaponan pa po kasi kami eh. Wag na, I'm good. Oh, tapos ka na palang kumain, bunso. O sige na, samahan mo muna si Sir Alexander doon sa sala natin. At wala na nga nagawa pa si Nikki kundi samahan ang gwapang binata. Ilang minuto din silang walang imik sa isa't isa hanggang si Alexander na ang naunang magsalita. I'm sorry kung biglaan ang pagpunta ko dito. Nabigla ko patuloy kayo. Mas nabigla ako sa tigas ng ulo mo, sir. Yeah. Matigas talaga ang ulo ko kaya please bear with it. Kanina lang sinabi ko sa'yo, diba? Na gusto kita. At despite sa sinabi mo na hindi tayo talo, wala pa rin akong balak sumuko. I saw how you blush at alam ko may epekto pa rin ang aura ko sa'yo. Ako? Nag-blush? Maka-epekto lang yun ang gigil at inis ko sa'yo. Really? Pero bakit hindi yun ang nakikita ko? Alam mo, siguro dahil lang yun sa pagiging feelingero mo. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kaya ngayon pala ang binabasted na kita para wag ka nang umasa. Sige na, kailangan ko na magpahinga. Hintayin mo na lang si kuya. Napailing na lamang si Alex at hindi na nakapagsalita. Sakto namang nandoon na si AJ kaya naupo na rin ito sa tabi niya. Oh, nasaan na po si Nikki, sir? Ayun, pumasok na sa room niya. Okay lang, mukhang need niya din naman magpahinga ng maaga. Pasensya na po kayo sa kapatid ko, sir, ha? Baka hindi niyo naman kasi nasabi sa akin na ito pala ang balak niyo. Tsaka sir, alam naman po nating lahat, maski kami na mga trabahante mo na maraming nagkakagusto sa iyong babae. Pero, bakit kapatid ko pang naisipan mong ligawan? I mean, wala naman po akong magiging problema dun, sir, kaya lang, astigin po ang kapatid ko eh. Paliwanag ni AJ. I don't know either, Magiba. There's something about her na sobrang nagustuhan ko. At alam mo naman ako, never ko pang sinukuan ang gusto ko. Sir, hindi naman sa nangihimasok ako sa gusto at desisyon mo ha, pero ipapaalala ko lang po na lalaki po ang puso ni Nikki. Ilang beses na kami nangahas na ipag-date siya sa isang lalaki, pero ayaw niya talaga. Kahit kasi noong bata pa lang yan, sir, ay iba na ang mga hilig niyan. Mga barkada niyan, lalaki. Kita niyo naman po ang damitan ng kapatid ko. Puro mga lawlaw na damit panlalaki at jersey na shorts. Sinasabi ko po to sa'yo, sir, dahil ayaw ko pong umasa kayo na magiging oo ang sagot niya sa'yo. I understand. And thanks for your concern, Magiba. Pero hindi pa rin ako susuko. Gagawin ko pa rin ang lahat para masuyo siya. Mas dodoblehin ko pa ang effort ko. At hindi ako madaling mapagod. Nakangiting saad ni Alex. Lingid naman sa kanilang kaalaman ay naririnig pala ni Nikki ang usapan nila na siyang dahilan kung bakit nakangiti siya ngayon. Nang marinig niya naman ang pagpapaalam ni Alex sa kuya AJ niya at sa kanilang ina, ay doon na siya pumasok sa kanya silid at ibinagsak ang katawan sa kama. Hindi man niya aminin pero kakaiba ang nararamdaman niya at nakakasigurado siyang hindi pa niya ito naramdaman kahit kailan.
At noong gabi nga din yun mismo, hirap na hirap siya makatulog. Kaya naman kinabukasan, pagpasok niya sa trabaho ay nahalata agad ni Ira ang naglalakihan niyang eye bags. Hoy! Anyari sa mga mata mo, Nix? Parang hindi ka nakatulog ha? Usisa agad nito sa kanya. Wala. May iniisip lang ako. Huwag mo nang alamin. Ay, andayo naman ito oh. Para lang ipaalala ko sa iyo ha. Hindi agad ako nagdadalawang isip na pumayag noong sinabi mong magpapanggap ako bilang girlfriend mo. Kaya sige na, spill the tea. Napahinga naman muna ng malalim si Nikki bago isalaysay sa kaibigan ang lahat. Oh my! So yun palang iniisip mo the whole night? Kaya hindi ka nakatulog masyado? Tukso pa nito. Hindi no. Iniisip ko lang kung paano ko mapapatigil ang Alex sa yun sa trip niya. Talaga ba, Nix? Mukhang hindi yan ang nahalata ko sa iyo eh. Parang bothered ka, pero sa ibang dahilan. Eto naman oh, pati ba naman sa akin magsisikreto ka? Wala nga sabi. Ang aga-aga pa oh, para magtsikahan tayo. Trabaho muna. At buong araw nga na puno ng tukso si Nikki sa kaibigan. Hindi niya naman magawang mainis dito, bagkus ay nakakaramdam pa siya ng kilig. Habang si Alex naman patuloy pa rin ang panliligaw sa dalaga. Walang palya dahil gabi-gabi ay naroon ito kahit minsan hindi siya nito pinapansin. Hapon na naman noon at sa kanyang kotse lamang si Alex habang hinihintay ang paglabas si Nikki. Maya-maya nga ay lumabas na ito kaya lumabas na rin siya at sinalubong ng ngiti ang dalaga. Hatid na kita. Total doon din naman ang punta ko. Panimula nito. Aakyat ka na ng ligaw? May araw pa ah. Ang aga mo yata ngayon. Sarkastikong tugon naman ni Nikki. Para pansinin mo na ako. Garin. Hindi alam ng dalaga pero para bang may sariling utak ang mga paa niya at kusa na lang naglakad papunta sa kotse ni Alex. Pinuksan naman agad ng binata ang front seat tsaka palang sumakay si Nikki. Habang nasa biyahe sila, hindi na nga napigilan pa ng dalagang sarili at nagsalita na. Kailan mo balak ihinto ang paliligaw mo, Alex? Wala. Wala akong balak. Ihinto mo nga munang sasakyan at mag-uusap tayo ng masinsinan. Utos ito na agad din sinunod ng binata. Itigil mo na to, please lang Alex. Hirap na ako. Saan ka ba nahihirapan? Sa pagtapoy sa aking gabi-gabi? O dahil nalilito ka na sa nararamdaman mo ngayon? Babae ang puso mo, Nikki. At alam ko yon. Bakit? Ikaw ba ay ako? Ang galing mo naman kung pati katauhan ko ay mas may alam ka kaysa sa akin na... Tila napipi na si Nikki at tuluyan nang hindi nakapagsalita nang sakupin ni Alex ang kanyang malambot na labi. Nanlaki ang mga mata niya noong una dahil sa gulat at balak pa sanang itulak ang binata. Pero wala siyang lakas sa gawin yon, bagkus ay pumikit na rin siya at dahan-dahan nang tinutugon ang mga halik ni Alex. Hanggang sa mas lalo pa nga yung lumalim at tila nangihingi na ng permiso ang dila ng binata na pasukin ang buong bibig niya. Pinaunlakan naman ngayon at ang parehas na mag-inik ay doon na unti-unting tinatanggal ni Alex ang botones sa uniforme ni Nikki, bagay na agad rin niyang napigilan. I'm sorry, Nikki. I didn't mean to do that. Sige na, sampalin mo na ako. Nahihirapan pa niyang wika. Sorry din Alex. Hindi ko rin alam kung bakit biglang nawala ang lakas ko nang halikan mo na ako. Tugon naman ni Nikki. So, tama ba ang naisip ko? Na posibleng may nararamdaman ka sa akin? Kahit 5% or 1% pa yan, masaya na ako dyan. Just please give me a chance. Hindi yung sinagot ni Nikki pero sa kaloob-looban niya gusto niya nang ipagsigawan ng isang napakalakas na oo.
Kahit nangyari yon ay hindi pa rin sumuko si Alex sa dalaga. Magmula din noon ay nagsimula na magpunta si Nikki sa Watsons upang bumili ng mga make-up at manood ng video tutorial sa YouTube, bagay na hindi niya ginagawa noon. Nagsimula na rin siya magsuot ng bestida at ibang pambabaeng damit at minsan ay nakalugay na ang buhok kapag pumapasok ng trabaho. Teka bunso, ikaw ba talaga yan? Pambihira, hindi kita namukaan na. Nagmukhang tao ka na ah. Biro pa ng kapatid na si AJ. Bakit? Ano ba ang mukha ko dati? Mukhang maligno ba? Hindi naman, naninibago lang ako. Tsaka, nakasuot ka na ng makeup. Mas lalo ka putulig gumanda. Babaeng babae ka na bunso. Hindi ka na astigin. Che, wag mo na nga akong kausapin at late na ako sa trabaho. Ah, kaya pala nasa labas na si Sir Alexander at mukhang hinihintay ka. Nandyan na siya? Tarantang usal niya, sabay silip sa labas. Akala mo hindi namin napapansin ni Mama ang pagbabago mo ng aura ah. Pero keep it up bunso. Mas gusto pa nga namin ang nakikita naming pagbabago sa iyo ngayon eh. At kapag napasagot mo na si Sir, magpapasalamat ako ng labis-labis sa kanya. Hay nako, ang drama mo ah. Sige na, alis na ako kuya. Ma, alis na po ako. Paalam niya sa dalawa sabay alis. Nginitian siya ni Alex na nooy ay nasa labas na, kaya heto na naman siya at nagsisimula ng mamula ang dalawang pisngi. At mas lalo pa nga naging kamatis ang mukha niya nang salubungin siya nito ng isang sweet na halik sa noo. Good morning. Let's go? Let's go. Ngiti niya dito. Hanggang sa nagsunod-sunod at nagtuloy-tuloy na nga ang ganoong setup. Ng dalawa hanggang sa wakas. Makalipas ang 7 buwang panliligaw ay nakuha na ni Alex ang matamis na oo ng minamahal na dalaga. Una nilang pinaalam ay ang kanilang pamilya. Sumunod ang kanilang mga kaibigan. Labis-labis naman ang saya at pasasalamat ng pamilya ni Nikki sa binata dahil ang matagal na nilang hiling na sana ay tuluyan ng magpakababae si Nikki ay natupad na. Umabot ang 2 taon ang relasyon ng dalawa at masasabi ni Alex na hindi naging madali ang naging mga karanasan nila ng nobya. But at the end of the day, sila pa rin at mas lalo pa ngang tumatag sa paglipas ng panahon. Kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Alex at hiningi na ang basbas ang pamilya ng nobya para sa proposal niya dito. Naging matagumpay naman yon dahil sa muli, isang matamis na oo pa rin ang naging sagot ni Nikki dito. I can't imagine na abot ako sa ganito, mahal. Totoo ngang walang matigas sa tinapay sa mainit na kape. Dahil aminado ako, bata pa lang, one of the boys na ako. Kaya siguro feel ko, parang lalaki na ako at nadala ko na hanggang sa paglaki. And thank you. Thank you for letting me realize who I really am. Mahal na mahal na mahal kita. Naiiyak na usal ni Nikki. So, ipagpapasalamat po din ba ang pagiging matigas ng ulo ko, mahal? Mahal na mahal din kita. Higit pa sa inaakala mo. And now, papunta na tayo sa ibang journey. Ready ka na ba? Super ready. At doon siniil nga ng halik ni Alex ang fiancé. Ikinasal sila 3 buwan ang lumipas at naging ganap ng mag-asawa. Bumukod na rin sila at balak na doon na simulan ang buhay na magkasama at doon na bumuo ng sarili nilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!